Mga kapatid, Dave Abuel po para sa News 5 Now. Nasa kustodiya ngayon ng National Bureau of Investigation ang dating broadcaster at commentator na si Jay Sonsa matapos arestuhin sa kasong unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Hawak ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng Pasay RTC Branch 118, pinuntahan ng mga operatiba ng NBI si Sonsa sa bahay nito sa Quezon City, kung saan siya binasahan ng mga karapatan. Matapos ay pinusasan din siya sa katuluyang isinakay sa van ng NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI sa Pasay, agad isinailalim sa booking process ng pagkuha ng fingerprint at mugshot si Sonsa. Ayon sa abogado, lumuwas ng Davao si Sonsa dahil may inaasahan silang lalabas na warrant para sa kasong cyber libel. Hindi raw nila inaasahan na may lalabas na warrant para sa kasong unlawful publication. Kwinestyon ng abogado ni Sonsa kung bakit non-bailable ang nakasaad sa warrant. Gayong may tuturing daw na maliit na kaso lang ang unlawful publication na may kaakibat na penalty na 6 na buwang pagkakakulong. Posible raw na nagkamali lang ang korte. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. Matatanda ang kinasuhan ng NBI si Sonsa sa umano'y mga post ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang reason nila is may mga fake publication daw about the health of the President. So yun ang in-issue ko doon, sinight ko na argument sa preliminary investigation. Bakit ang NBI ang nag-file? Una, ang NBI wala namang personal knowledge about that publication. Second, the NBI is not the offended party. Maybe they have the authority to investigate, but wala silang personal knowledge kung anong nangyayari. Di ba? And may question din ako, bakit sa Pasay final? Maybe they file it in Pasay kasi ang office ng NBI dito sa Pasay. But ang offended party, the allegedly offended party is the President of the Philippines. Saan ba yung opisina ng Presidente? Malacanang. Saan ang Malacanang? Manila, hindi naman sa Pasay. So, i-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay. Samantala, mananatili muna sa kustodiya ng NBI si Sonsa habang inaasikaso ang susunod nitong legal na hakbang. We will try tomorrow kung may court. Kung wala, we have no choice but Monday. Sinusubukan pa ng News 5 na mahingan ng panayamang NBI. Tutok lang mga kapatid sa mga platform ng News 5 para sa iba pang detalye ng balitang ito. Muli ako po si Dave Abuel.